Isa na namang araw na punong-puno ng discovery, culture at syempre, food trip experience. Saan nga ba tayo pupunta? Ako po si Rian Ramos and all you need to ask is, where in Manila? Sabi nga nila, the best way to get to know a city is by immersing yourself with its food. At sa sobrang diverse ng food scene dito sa Manila, talaga namang there's always something new to discover araw-araw. Nandito tayo ngayon sa Carriedo Street sa Quiapo dahil meron akong food craving na kailangan ko na talagang isatisfy. Yes. Dahil ilang araw na akong natatakam simula nang makita ko ang post na to sa social media. It's a festival of cheese, toppings, and a generous amount of meat. Walang iba kung hindi ang viral overload hotdog sandwich ni Neneng B. Easy peasy lang mapuntahan at mahanap ang prinsesa ng overload hotdog sandwich ng Maynila. Sakay lang kayo sa Line 1 ng LRT at pagbaba nyo sa Carriedo Station, makikita kagad ang walang kasing habang pila na ito ng hungry Manileños. Anong ulam? Neneng B in where in Manila? I'm your fan! Ano naging reaction mo nung naging super viral ka sa TikTok? Nagulat po, nung una medyo kinakabahan po. Paano mo naisip na gusto mo mag-business ng ganito kaaga? Para po makapagbayad na po ako ng mga tuition fee ko po sa mga gastusin po sa bahay. Pansariling gastos ko rin po kapag may gusto pong bilhin. Sobra namang responsable nito. Sa sobrang haba ng pila, there's no doubt in my mind na panalong-panalo sa panlasa ng mga Manileño ang overload hotdog sandwich na ito. Kaya naman wag na nating patagalin pa ang aking craving. Oh, salamat. Control. Meron pa. Hey guys, this is it. I just met Neneng B and I'm gonna finally eat the hotdog sandwich. Cheers! Wala nang pa-sweet na kagat dito. Yung nakagat ko may ganon. May konting crunch siya. Very savory at saka perfect din yung keso na ginagamit nila dito dahil may konting tamis, may asim from the ketchup. At syempre, to add konting freshness, merong lettuce dyan sa ilalim. Kompleto talaga. Feeling ko kaya kong kumain ng 3 ganito. Crunchy. Ha? Mahirap ba yung ginagawa mo, yung gano'n? Sakto lang po. Subukan mo yan, Ri. Uy! Yan, pasubok mo kay Ri. Ayan, para makatulong naman ako sa pagsaserve dahil ang daming nakapila. Wow! Ang galing ha. Pwede ka na rito. Ayan na ba? Ayan na ba? Neneng, Grabe, parang 3/4 ng cheese yung naubos doon sa 3 sandwich lang. Ganon talaga ka-overloaded yung mga sandwich na dito. Kaya worth the visit talaga. Neneng B, so ano? Pasado ba si Rian? Opo, pasado po. Pwede na ba siyang Pwede na po. tumulong? Ay, pwede ka na. Ay, okay. Bye, we're in Manila. May bago na po akong trabaho. Bye-bye! From one food royalty to another, dayuhin naman natin ang reyna ng ube halaya ng Sampaloc. Nandito tayo ngayon para subukan ang pinaka-popular na mom and pop shop that has been serving our fellow Manileños with an honest-to-goodness sweet treat na talagang staple na para sa ating mga Pinoy. Walang iba yan kundi ang ube halaya ni Nanay Nida. Yay! Hi, Nay. Hello. But where in Manila ang Nanay Nidas? Whether riding a jeep papuntang Quiapo or West Avenue, magpapaba lang sa Vicente Cruz Street along España. And after a few steps, voila! Bubungad na sa inyo ang sweet and sumptuous delicacies na to. Nay Needs, paano mo naisipang simulan to? Sabi ng anak ko, Margaret, mag-try kaming leche flan. Kaya po pinag-aralan po niya. So, specialty ni Margaret ang leche Opo, flan. opo. Tapos sabi niya,
Sa'yo na lang yung ube sa akin na leche flan. So, mother and daughter pala to na combination. Ganda. Okay, kaya naman masarap talaga. Guaranteed sariwa and no added preservatives. Bukod sa usual ingredients, yan lang naman daw ang sikreto ng ube halaya at ibang produkto ng Nanay Nidas. Sa katunayan, umaabot daw sila sa 500 kilograms ng ginadgad na ube halaya araw-araw. So nakikita natin yung mga butter dyan sa gilid. Nakikita din natin lumalabas yung mga cream. Gano'ng katagal to na hinahalo? 2 hours, 3 hours. 2 hours to na tuloy-tuloy. Opo. Nay, baka napapagod ka na. Okay lamang masubukan ni Rian. Okay. Sabi ko nga, may Yeah! dala akong malakas dito. Pala eh. Siya ang susubok, hindi ako. You know. Nay, dito ba habang naghahalo kayo dito, minsan pwedeng sabay? Isa lang po talaga kasi ano yung... Pero may papakita ko sa'yo, pwedeng sabay yan. Pwede po. Pwede ba? Kayong dalawa. Ito, sabay. Ah! Ganyan gawin yan, ha? Naiisip ko na kung ano soundtrack nito, ah. Yan, ikot mo lang. Yan, mas masarap tong ubi halaya na gagawin namin. Baka sumobra sa tamis yan. Ha? Ayun Baka- o, nilalanggam na. Baka sumobra sa tamis yung ano. O, tama na. Sweet mo talaga, SV. Mas lalo tuloy akong nag-crave for sweets. Tikman na nga natin ang ube halaya ng Nanay Nidas. Ready? Go, sabay tayo. Naku, amoy pa lang. Oh, 1, 2, yay. Whoop, cheers. Mmm. Parang lasa ng pure ube. Sobrang creamy, tapos nalalasahan mo talaga yung ube. Tsaka yung pinakagusto ko sa kanya, yung texture niya na may mga buong bits pa. Okay, last na, promise. Napaparami ka dito? Alam nyo, ang maganda dito sa mga local stores tulad ng Nanay Nidas ay nakakatulong siya para maipakilala yung buong community. Ang tagumpay ni Nanay Nida ay tagumpay ng buong Sampaloc. And speaking of local, isa pa sa mga pinaka-highly recommended sa Maynila ang Aling Janet Special Palabok and Barbecue. Dito sa Hermosa Street sa Tondo. Since 1976 pa ang barbecuehan na ito. Ang sikreto raw sa patuloy na pagtangkilik sa kanila ng mga Manileño ay dahil daw sa kanilang secret homemade sauce recipe that has been passed down for generations. Secret. Sarili kong gawa yun. Siguro sa lasa. Sa lasa na meron pang halong magmamahal. At sa lasa lang ulam na. Sabi nga nila, sarsa pa lang ulam na. Siyempre, kasama na rin dyan ang kanilang primera klaseng karne. Sarap talaga dito. Hindi nakakasawa. Talagang wala po siyang katulad. Food tripping in Manila is guaranteed to always be one for the books. Kaya tara, let's explore our country's capital city. Malay nyo, may madiscover kayong bagong viral food stop. Up next, a fun and alternative way to commute para makaiwas sa matinding traffic. Sa pagbabalik yan ng Where in Manila. Let's face it guys, as much as we love Manila, may isang experience talaga na pinaka-hate natin. Walang iba kung hindi ang Traffic, pero kahit saan naman, may traffic. Kaya ngayong araw, itutur kita to explore the city in a different way. At balita ko guys, hindi lang sa pinaka-mabilis na way, pero ito din ang pinaka-unique at fun way to explore the metro. Yes. Ito ang Pasig Ferry Service. Mahalaga ang naging papel ng Pasig River sa ating kasaysayan. Bukod sa pagbibigay buhay sa mga sinaunang Pilipino dahil sa taglay na yaman nito, kinokonekta din ng Ilog Pasig ang Manila Bay at Laguna de Bay. Kaya naging major transportation route ito for trade and commerce bago pa man dumating ang mga Espanyol. Pero sa paglipas ng panahon, naging car-centric na ang Pilipinas. And with a high volume of cars, comes bumper-to-bumper traffic. Kaya bilang alternatibong solusyon sa mas tumitinding traffic sa Metro Manila, binigyan ng panibagong buhay ang Pasig Ferry Service.
So, syempre dito, safety first, kaya meron silang mga provided na life vest. Merong 13 operational stations ang Pasig River Ferry Service at open siya from 8:30 a.m. in the morning hanggang 5:30 p.m. in the afternoon. Naalala ko pa yung time na yun kasi 90s kid ako. So naalala ko pa yung time na parang pag dumadaan kami sa Pasig River. Ibang-iba yung itsura niya compared to now. So nung 90s, nadeklara na siya na biologically dead. Pero syempre, dahil sobrang importante sa atin ang Pasig River, nagsagawa na ng mga rehabilitation yung government natin at ngayon, bumabalik na yung nawala niyang ganda noon. Out of the 13 operational stations ng MMDA o Metro Manila Development Authority sa Pasig River Ferry Service, 6 dito ang matatagpuan sa City of Manila. Ang Escolta, Loton, Quinta, PUP, Santa Ana at Lambingan. At lahat sila may kanya-kanyang iconic landmarks if you want to take a tour around Manila. Sa Lambingan Station, makikita ninyo ang Lambingan Bridge na siyang nagkokonekta sa Maynila at Mandaluyong City. Dito rin makikita ang F. Manalo Street, ang historical street para sa isa sa mga malalaking relihiyon sa Pilipinas. Moving upstream to Santa Ana Station, you can find the iconic Our Lady of the Abandoned Parish Church na itinuturing na cultural heritage site ng Santa Ana. Alam mo ba, first time ko rin nakasakay dito. Same. Kaya nga, ito yung magandang ma-experience. Iba nating kababayan yung kung gusto mo naman ma-experience yung Manila at makita mo na malinis-linis na rin ang Pasig River natin. Next stop, PUP Station. This station provides a hassle-free and convenient commute para sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. After PUP Station, you can enjoy a scenic view of the Malacanang. Just a reminder, bawal ang pagkuha ng anumang photo at video ng palasyo. For security purposes ito, lalo't dito naninirahan ang Pangulo ng ating bansa. At konting throwback, ang larawan ng Malacanang sa likod ng lumang 20 pesos ang mismong view ng palasyo na makikita ninyo as you ride the ferry. Nahanap nyo ba noon si Batman sa likod ng 20 pesos? Ako kasi, oo. Kung saan, kami na lang ng mga batang 90s ang nakakaalam. Kaya noong mga panahon pa nga nila Jose Rizal, nung gumagawa siya ng mga nobela, malagi niyang ginagamit yung Pasig River as reference sa mga iba niyang karakter. Kasi dito nagta-travel yung iba't ibang mga karakter niya sa libro niya. After passing through Malacanang, ang magkatapat na stations ng Loton at Quinta. Quinta provides you a direct stop and access sa Quiapo Church and the many shops and markets around the area. From Loton naman, nariyan ang Manila Post Office, Manila City Hall, at Liwasang Bonifacio, just to name a few. And for the last stop, Escolta. From here, madali nyo nang mapupuntahan ang Binondo Church, Chinatown, at syempre ang napakagandang Jones Bridge. Ayun na po, inabot na po tayo ng ulan. Pero ang masasabi ko dun sa buong experience na yon is na-enjoy ko. Very peaceful siya. Minsan mo lang may experience ang Manila na ganun ka-peaceful, di ba? Exactly. At umulan o umaraw man, enjoy pa rin basta kasama ka. Yes naman. Alam nyo ba kung ano yung pinakamaganda dyan? Itong buong experience na to, libre! Ay, wow! Kaya gusto ko din magpasalamat sa ating mga MMDA at saka sa ating mga Coast Guard para sa buong experience na yun. At na-discover ko din ang Pasig River Ferry Service. So sa mga kababayan natin na gustong ma-experience yung na-experience namin ngayon, subukan nyo, walang mawawala, lahat libre. Much recommended. Up next, course meal and fine dining at an affordable budget pwedeng gawin sa Tondo? Saan yan? Sa pagbabalik ng Where in Manila.
Sa pusod ng Maynila, a slice of culinary heaven awaits you. Magulo at masikip man, braving this chaotic street is well worth the hassle. After all, you'll be rewarded with a full gastronomic experience at a very affordable price. Where, you may ask? Well, walang iba kundi dito sa Ugbo Street sa Tondo. Oh, Rian, welcome dito sa Ugbo Street sa Tondo. Ito yung sikat na nagba-viral na nakikita mo sa social media. Yes, matagal ko na talaga ito gustong puntahan. At saka, kahit hindi pa tayo nag-order at namimili, talagang takam na ako sa food sa dami ng mga choices Sobrang dito. daming tao. At ngayong araw, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa kasi dito pa lang, sobrang dami ng choices from appetizers, may pang dessert, may pang main course. Diyan pa lang, maamoy mo na, oh. I feel like I'm ready for a different kind of dining experience. Mula Divisoria, sakay lang kayo sa jeep pa Velasquez sa Tondo and tell your friendly kuya driver na ibaba kayo sa Ugbo Street to begin your food crawl adventure. At para sa paandar namin ni SV ngayong araw, fine dining Ugbo Street style. What is Wow! that? Ito ang pwede. Ay, Ayun SV, pa. dapat yan yung maging appetizer natin. Yung mga cheesy na, ano ba yan? Scallops yata yan eh. Cheesy scallops. Wow! I love that. It's my favorite. Let's favorite go. mo yan. Ako, ito naman pusit. Sizzling pusit, no, kuya? Okay lang po ba? Magko-collect pa kami ng food eh. Tapos babalikan namin yung appetizer namin na yan. Wow, may appetizer na agad. Naman! Kakarating lang, meron Let's na go! agad. Hanap tayo ng main course. Main course naman. Seafood for appetizers? Yummy! Pero, ano kaya ang masarap na dish for our main course? Ito ba yun? Ito ang main course natin. Tapang kabayo? Tapang kabayo. Goodness! Sinasabi na nga ba, kakaiba yan ha? Okay ba yan? At Pero you know what? It looks so good! Oo naman. At promise, ngayon ko lang siya matitikman. Ako din, pero game ako dyan. Talaga? Let's try something new together. At dahil medyo adventures na ang aming main dish, I'll stick muna with something familiar, yet popular for our side dish. Okay, SB, ito yung napili ko para sa atin na maging side dish Wow. kasi alam kong mahilig na mahilig ka sa corn simula nung bata ka pa. Oo naman. So ito ang fried cheesy corn. Wow, hindi ko pa natitikman to. Oo nga, ako din eh actually. Pero gusto ko lang na hopefully maalala mo yung childhood mo din. Oo naman, kasi nung bata po ako, talagang pag dumadaan yung nagbebenta ng mais, hinahabol ko yan. Pero gusto kong malaman dito, ano yung kaibahan ng cheesy corn nila rito? Meron po kami ditong bestseller na fried buttercorn overload bake. Oh, overload. Sarap po yun. Siyempre, di mawawala sa anumang course meal ang dessert. At dito sa Ugbo Street, pwedeng-pwede kayo magpaka-international. So, ito yung Japanese souffle pancake. Nakikita mo, marami talaga siyang egg whites, kaya fluffy na fluffy, oh. Hindi ko pa to alam, paano ba to? Talaga? Well, it's a very viral souffle pancake na pwede kang pumili ng iba't ibang mga flavors dito. I think, since Japanese siya, let's try the matcha. Kuha kami ng matcha flavor nito. At yun ang magiging dessert natin. And I think that's it. Kompleto na yung buong meal natin. Simulan na natin yung Ugbo course experience natin. Finally, makakakain na tayo. Yay! Let's go! Wow! Oh my gosh, ang dami. At para simulan ang fine dining, siyempre, kailangan ready natin. Oh, wow! Yes! It's getting more social by the Oo, minute. siyempre. Yan ang mga kagawian namin sa Maynila. So, syempre, sisimulan natin ang ating course meal with our appetizer. Appetizer. So, ito yung cheesy scallops. Dito tayo sa House of DG kumakain. Wow. Yan, ito yung mga seafood na sinuserve nila dito. So, let's try Try na the natin to. cheesy scallops. Game. Ganun Kita na. niyo cheese? Masarap yung dito mo siya kakainin. Ay, grabe. Mmm! Walang biro to. Grabe. Ang dami talagang cheese. Pumuputok Ang siya. sarap. At Yan, saka gusto ko very para sa buttery din pumuputok. siya. Pero Siya. pang isa ha. Isa pa.
Kung gusto mo, 8 pa eh. Hindi na tayo kung consistent. Sabi. Ako Solid. din, isa pa. Wow. So, ang ating main course ay ang Avery's Tapang Kabayo. Ito yung chow fan na tapang kabayo. Yan, oh. Tapos, pwede bang isabay ko na rin to? Kasi kanina ko pa tinitignan to. Oo, na syempre. Yan yung pusit ating... na to eh. Imagine nyo yung pusit to. Ganito kalaki. Ready na ako. ang ating Tapang Kabayo. Cheers. Cheers. First time to. Ang sarap ng timpla. At saka surprisingly, malambot pala siya. Sobrang lambot. Gusto ko yung pagka niya na wala masyadong taba. Mas ano talaga siya, Para meaty. din siyang beef na lean lang talaga. Lean. At matindi niya, nasa ano pa lang tayo. Nasa main course pa lang. Pangalawa pa lang to. Hindi mo pa nga natitikman ang ating side dish eh. Ito. Ang ating Tondo Avenue. Cheesy. Cheesy, creamy corn. Tignan nyo naman kung gaano ka-cheesy at creamy. Ito yung overload nila. Let's try it. Takam na Cheers. ako nang unat pa ako sa ano. Grabe. Ano yan? Grabe. Bakit ganyan? Ano yan? Tinodo nila yung pagka-cheesy nito. Definitely another must try. May konting alat and crunch. Sarap. Overload to. Overload nga talaga. And eto na, it's a girl's favorite part of a meal. It's dessert time. Yes, at eto, kahit busog na ako dahil sa itsura pa lang nito, gusto ko nang itry at ang sosyal ng pangalan. Yes. Japanese Souffle souffle pancake. pancake. Ugbo style. Okay? Can you Wow. guys look at the softness? Come on. Okay. Wow. Grabe yung Wow. pa-creamy sauce nila. That's the middle. You can see talaga napaka-fluffy niya. So much egg white. Cheers. Egg white pala. Grabe to. Iba na naman to. Tuloy pa. Ito yung souffle pancake done right. Ito talaga yung Grabe texture yan, na hinahanap nyo. If gusto nyong masampulan, punta kayo dito sa Ugbo. Ito yung tama at perpektong souffle pancake. Napakasarap and I can't believe we just ate all of that. Ang saya-saya pala talaga dito sa Ugbo. Kaya Grabe. naman pala trending lagi. Yes. Ito po ang nabuo naming fine dining course meal, but I'm sure may magagawa din kayong sarili nyong combo. Tag nyo lang po kami sa aming mga social media pages para makita namin at baka mag-comment kami or matry din namin. Thank you so much for joining us. Ako si Rian, And SB. and all you need to ask is, Where in Manila? Makikita na natin ang dating bahay ni Asyong Salonga himself. This is gonna keep me busy while I'm waiting for the food. Tara!